sexiest part Uy! of a woman's body? Of a woman's body. Siyempre, ako back eh. Yan, no? Likod po. Likod. Sa part ng likod. Up, down. Yung niya, yung from The crook the of the spine. back. The crook of the spine. Pag malalim yun, that's Why oh why? sexy. Sexy. Kasi Yung that's mga kasabi niya sexy beautiful. sexy. So that's the first thing you touch when you have Shocking revelation talaga from Alden Richards. Ako nagulat talaga ako mga kasembreros. Itatackle natin to further ha. Kagaya ng napakinggan ninyo mga kasembreros. Iko-connect ko yan kung bakit na si Ma'am Catherine talaga yung kanyang napili mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine may pasabog bukas mga kasembreros. Tapos yan at marami pang items sa vlog na ito. So unahin ko itong kay Kath, no? Nag-post siya sa kanyang Instagram story, fresh na fresh. Mga kasembreros ay nagpunta siya sa IV Clinic, no, para sa kanyang pasabog bukas mga kasembreros. Bale, ang mga cast, no, or sila ng Someone Someday mga kasembreros ay magage-guest, no, sa ASAP mga kasembreros. So palagay ko tapos na yung shooting ng or taping ng Someone Someday mga kasembreros kasi mag-guest na sila. Baka bukas ay mag-i-invite na sila na panoorin, no, ng mga tao mga kasembreros ang Someone Someday. So dito ay may nag-post actually na isang fan mga kasembreros, no, na si Ma'am Kath ay may pahiwatig na bukas kasi pag nag-IV clinic yan sometimes, ibig sabihin pagka kinabukasan meron siyang important event mga kasembreros kagaya ng na-mention niya naman nakaraan. So nag-post dito si Kat Galang sa kanyang Instagram story mga kasembreros. ASAP rehearsals, wow dancer, pwede po ba sabayang pagbigkas na lang? So tapos may pa-teaser dito ng photo ng mga kasembreros, no, nakatakip lang yung mukha ni James siguro at saka ni Kath ito mga kasembreros, no, siguro in-advisean sila or sanabihan na wag mo na mag-drop ng teaser. So ako po ay nag-voice over ng alas 4:46 ng hapon, January 31, 2026. So baka late na, baka mamayang gabi ay may mag-post ng teaser, no, na magi-guesting nga talaga si Ma'am Kat. Kasi si Tita Long Gumatay rin yata nag-post mga kasembreros. So na magi-guesting sina bukas sa ASAP mga kasembreros. So ito si Ma'am Catherine ay nagpaganda of course, no, sa IV Clinic mga kasembreros as she normally does kapag merong mga important events na So ito na yung sinasabi nilang twinning na logo ng ni Kath mga kasembreros at saka ni Mayor Mark Alcala pero deadma, no, mga kasembreros. So dito sa facial treatment ni Ma'am Catherine ay tinatry niya or ginagawa dito na treatment ay IV Crystal Bright tapos sa hashtag VIV Clinic mga kasembreros. So yon talagang nagpapaganda si attorney. Walang kapor-por, walang kabutas-butas. Walang kabutas-butas ang mukha mga kasembreros. So self-care kind of day, VIV Clinic mga kasembreros, no. So grabing grabing face card ni attorney mga kasembreros. Tapos yon sa may TCL nag-drop ng panibagong endorsement picture. And actually ito po ay posted ni Ma'am Naybara Lopez. Maraming salamat, no. Missed you Bernardo Kath. So gumagawa ng panibagong endorsement shoot mga kasembreros si Catherine. So kanina yung na-flash ko dun sa previous ko na vlog ngayong araw din January 31 ay yung parang parang teaser photo na wala si Kath. So ito may kasama siya, hindi ko lang kilala kung sino tong kasama niya mga kasembreros, no. Naka-red dito si attorney. So grabe, kaliwat kanan yung kabisihan ng Kath din mga kasembreros. Tapos yun nga, talagang busy sila sa kanilang mga projects at mga endorsement shoots mga kasembreros. So busy. Tapos ito yung BYD na kasi panibagong picture ito, no. Hindi ko ito nasama nung nakaraan na kung saan ay ibang angulo ito mga kasembreros na picture ni Alden kasama ang BYD car. BYD Ironman 70.3 Davao Aboitiz. So ang Aboitiz is isang company, malaking company ito
meron siyang dito, parang feeds, tapos mga foods, tapos basta ganun siya, may mga ano din yata, may mga pataba no, sa lupa mga kasambreros. So klase-klase yung binibenta ng Aboitiz mga kasambreros. So yon dito ay si Pops Alden ay minomodel no, yung BYD car na nasa likod niya mga kasambreros. So talagang ibang klase, ibang level itong nagiging brand ambassador si Pops Alden mga kasambreros, kaliwat kanan. So ito yung sasabi natin na cut din lang sa kalam no. May mga ano din naman, nakita ko may mga bagong brand endorsement din naman si DJ, pero hindi ko na siya isasama dito mga kasambreros. Tapos ito, hindi ko alam kung, kasi parang nagkakaroon sila ng votation, sinama nila si Ma'am Catherine sa Beautiful Faces ngayong 2026 mga kasambreros. So dito ay parang nagbigay sila ng teaser na pagbotohan. Hindi ko lang alam kung TC Candler ito for 2026 mga kasambreros, pero nagbigay sila dito ng dito, vote your most beautiful faces of January 2026. So vote Catherine Bernardo. Taan nyo kayo ha, mag-follow up ako dito mga kasambreros tungkol dito sa votation. Tapos ito, sobrang kulit ito mga alam ko na play ko na ito nakaraan, pero grabe, itong nag-joke si Catherine, bata-bata pa siya dito nung Kathnil Days pa. Kasama niya dito yung mga glam team niya na dalawa sa likod mga kasingers ng kotse no. Tapos magjo-joke si Ma'am Catherine, tapos nahulog yung so hindi nagkauli si Alden, may gantong moment din siya, nahulog ang camera. Tapos sabi ni Alden, muntik na sabing gano'n ni Pops Alden. So mamaya play ko to pareho. Grabe, siguro naka 50 play na ako dito kay Catherine mga kasembreros sa kanyang joke na, kasi yung joke niya dito, sabi niya may isang puno, ano ang bunga? Tapos di ba, kunwari nilagay niya pa muna yung camera, tapos magsa-start na siya, tapos nahulog yung camera, tapos tumawa siya. Ang cute ng tawa ni attorney dito. Nakakadala yung dawa ni attorney. Parang, kasi di ba medyo baby pa si attorney. Tapos alam mo yung tawa niya ay kakaiba, no? Talagang madadala ka mga kasiris. Mamaya pa-play ko ito para kayo din po ay mapag-good vibes dyan sa inyong kinauupuan habang nanonood. Ang kulit ni attorney. So parang nag-slow, parang napaisip dito yung kanyang dalawang kasama. Sabi niya, nag-joke siya. sabi ng caption dito na nag-post. Sabi niya, anong klaseng joke to, Kat? Sabi niya kasi dito, paglagay niya ng camera, tapos nahulog, sabi niya, tapos tumawa siya ng tumawa. Sobrang cute. Tapos hindi naman niya kinat, no? Tapos sabi niya dito, may isang puno, anong bunga? Sabi nung dalan sa likod, ano? Sabi niya, edi mais. Sabi niya, di ba nagtaka yung dalawang? Sabi niya, ha? Sabi nga, sabi ni Kat, in-explain niya, sabi niya, kasi mais ang puno, ano ang bunga? Eh di mais, sabi niya, tapos tumawa yung kasama. Sabi niya, ang slow, sabi niya, kailangan pa-explain, sabi niya, ganon mga kasumbrad, sobrang tonto. Sorry po. As in talagang siguro 50 ko na play to, pero tawa talaga ako mga kasembreros kasi napaka-raw, napaka-authentic ng tawa ni Catherine dito. Alam mo yung ganda pa na expression, may isang puno, anong bunga? Sabi niya guys, yung unang tawa, siya lang tumawa kasi siya lang nakagets. Tapos nung in-explain na niya, saka na tumawa yung dalawa mga kasambreros. Sabi niya, ang slow daw ng dalawa, kailangan daw i-explain yung joke. Sabi niya, so mamaya, try nyo i-replay din to. Balik-balik nyo nang i-play mga kasambreros. Tapos yung kay Alden naman, parang ano siya dito, parang nilalagay niya yung camera niya, tapos hindi niya maayos-ayos. Parang hindi maayos yung kanyang lalagyanan. Kaya nahulog siya ng nahulog mga kasama. Sabi niya, ay muntik na. Akala ko nga nag-ano siya, nagmura siya dito mga kasambreros. Tapos sabi niya, talaga. Sabi niya,
Sobrang nainis si Tisoy dito mga kasombreros. So mga to play ko to mga kasombreros, no? Medyo may music background lang siya, pero titingnan natin kung hindi tayo ma-copyright para kayo din po ay good vibes dyan mga kasombreros, no? Tapos ito, ang cute nito mga kasombreros, namimingwit, no? Sina Alden, si Direk Cathy, at saka yung kanyang, hindi ko alam kung husband dito ni Direk Cathy mga kasombreros, no? Tapos parang tinuturuan, ito yung time, di ba, na nasa ano sila, nasa camping sa tabi ng ilog mga kasombreros, si Alden at saka si Kath. So, parang pinapakita ni na Direk Cathy yung dapat gawin ni na Alden mga kasombreros, no, dun sa eksena nga na mamimingwit sila kunwari, no. Tapos sina Alden dito ay nakatingin kay Direk Cathy at saka grabe, no, pati yung positioning, yung ayos, yung angulo, talagang ina-act no ni Direk Cathy mga kasombreros. So ang galing talaga ni Direk Cathy, no, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na dito na magkaroon ng talent or skill sa directing or paggawa ng pelikula mga kasombreros, and tago sa puso talaga yung kanyang mga ginagawang pelikula mga kasombreros. Tapos ito 17 hours ago posted ng Inside Pinoy Showbiz. Ito yung parang hotel, no, na binili ni Catherine, or parang condo for investment or negosyo. Sabi niya dito ay may bagong pasabog na naman si Catherine Bernardo at hindi ito basta chika lang. Kumakalat ang malarawang ito, larawang tila soft lunch sa isang luxury hotel sa Makati na inuugnay sa kanya. Totoo bang may lihim na negosyong pinatatakbo ang Asia's phenomenal superstar? Bakit Isla Amara ang napiling backdrop? At ano ang koneksyon nito sa kanyang personal na buhay? May mga detalyeng hindi pa lumalabas sa publiko. Alamin ang bukas. So ito mga kasombreros ay alam natin na merong condo, no? Or parang daming likes, so 365. So yung dito yung mga ibang investments yata ni Catherine hindi niya sinasa publiko. Hindi gaya ng Isla Amara, ng Empolo Hotel, yung Posh Nails, yung ano pa ba yung mga business ng Catherine. So maliban of course mga jewelries na mga alahas ni Mami Min. Tapos yun, no, so far yun yung nalaman natin. Siguro may hindi naman imposible na magkaroon talaga si Ma'am Catherine ng hotel or ng siguro hindi naman hotel, siguro mga condo mga kasombreros na investment niya attorney. Tapos ito, medyo throwback na picture ito, no, ng Kath din. Sa Hello Love Goodbye pa sila dito mga kasombreros, na kung saan ay parang wala pa personal or close attachments ang Kath din dito mga kasombreros, no. Parang nag-hi sila dito at saka kumukuha. Parang sa Hong Kong yata ito, no. Doon sa Hello Love Goodbye nila na taping o na shooting mga kasombreros. So naka-white si attorney, naka-white, naka-dirty white. Si Tisoy naman ay naka-white na plain t-shirt mga kasombreros, no. So hindi ko alam kung namamasyalan sila dito sa Hong Kong or gumagawa pa ng taping, kasi parang walang gantong shoot or walang gantong eksena sa Hong Kong o sa Hello Love Goodbye mga kasombreros. So but this was 2019 pa, no. Mga kasombreros and mga Cathinatics. So medyo throwback lamang ito, na kung saan ay parang wala pang wala pa silang they're just doing this or they're just here for work na professional. May Aldab, may Kathniel pa dati. So pero pinagtagpo talaga sila, no, ng Panginoon at tadhana mga kasombreros. Tapos ito so kung nalala nyo yung sa Dubai nila mga kasombreros, medyo throwback ito bago yung ibang recent na post. Kung nalala nyo sa may Dubai nila na dito last leg nga mga kasombreros, no. Nakita ni Alden dito yung yung suot nila, tinerno doon sa may likod ng dito ng kulay doon sa may background mga kasombreros or backdraft ng ng set mga kasombreros venue nung kanilang So parang napansin lang niya, tapos na-post ng isang
ng isang admin or ng fan mga kasembreros na napansin ni parang napatawa si or parang napansin niya ng palihim ni Alden na yung kulay ng damit nila na violet or parang dark maroon mga kasembreros or lavender ay kakulay ng damit nila. Kakulay ng damit nung kakulay ng kulay ng background nila mga kasembreros. So ang cute lang na mamaya talaga yung play to mga kasembreros na merong tawa ng parang effect mga kasembreros. So kasi kapag maraming nakakamera ay marami ring napapansin. No? Tapos ito 3 hours ago posted ni Donna Milandicho, no, Best Actor and Actress in Their Generation, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So talagang Best Actor and Best Actress talaga sila, no, si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden Richards. Phenomenal box office, Cinema King and Queen. So ang nakikita kong susunod sa yapak nila, of course, ang Don Bell, Franceth, no, tapos kasi may mga nabubuo rin mga yung mga love team sa PBB, pero tingnan natin. Pero so far yun, no, Franceth, Josh Lia. So Josh Lia at saka Kath din kasi magkalapit lang sila ng edad. So nasa 30 na rin siguro si Joshua. Si Julia Barreto, mag-30 na rin siguro. Tapos si Joshua Garcia naman ay siguro nasa 28 mga kasembreros, no, according sa Google, yung age niya Joshua Garcia. So magta-29 si Joshua this October 7. So grabe, no, 29. So malapit na rin pala mag-30 ito si Joshua Garcia. Ang bilis ng panahon talaga. Ang bilis ng panahon mga kasembreros, na October 7, 1997 ang birthday ni Joshua Garcia, na tropa-tropa din po ng Kath din mga kasembreros. So talagang magkakalapit lang pala sila ng edad. So yun, no, kasi may nakita akong post na parang sunod-sunod na generation ba dati sina Piolo Pascual, Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, tapos after nila, so next generation na naman mga kasembreros, no, ang papalit. So after ng Kathnel and so on and so on and so on. So Kath din, Josh Lia, Don Bell, Franceth, Cap Heath, no, yung sinaka-Pris at saka Heath Cornales, para malakas din yung tandem nila mga kaso. So yung mga lumalabas sa PBB, so rin yun, no, parang malakas din yung tandem nila mga kasembreros. Tapos ito, parang kinumpara ng isang admin yung treatment ng Kathnel at saka Kath din dati mga kasembreros. So grabe na dito makikita ng yung compatibility nila mga kasembreros, na kahit hindi pa naman sila mag-on, di ba? Hindi naman sila on-screen partner yung Kath din, pero nakita mo talaga yung kaibahan ng ugali, no, ni Daniel at saka ni Alden mga kasembreros. Parang nakumpara nila lang na si Alden game na game, no, kahit na hindi siya napipikon, no, as in game na game siya mga kasembreros. Very sporty si Atisoy mga kasembreros. Tapos si Daniel naman ay may mga times na napipikon. Tapos si Kath at saka si Alden dito ay ito yung time yata na nasa wrecking bowl sila ng games mga kasembreros, no, na guesting nila sa promotion or dahil sa promotion ng Hello Love Again mga kasembreros. Tapos yun, ang kaya sobrang kulit ng dalawang to. Tapos yung kay Daniel naman ay parang parang kalog versus tahimik, sabi dito mga kasembreros. Ano kaya ang difference, sabi ganon. Tapos yung kay Daniel naman dito at saka kay Kath ay kay Boy Abunda yata nila na guesting na Tonight with Boy Abunda, ABS-CBN pa to mga kasembreros. Grabe na, iba yung iba talaga yung iba yung ang laki talaga ng pagkakaiba, especially when they are in public appearances or press con and so on mga kasembreros. So magkaiba talaga mga kasembreros. So ano kaya ang difference? Tapos kay dito kay Kath, no, talagang hinila yung papel na parang gusto pa yata ni Kath na parang wala siyang freedom, no,
yes, nandun yung love, pero alam mo yung sometimes na yung pag gusto ni Kath, parang hindi, basta, no, parang, pero ang mahalaga ay talagang malaya na si Ma'am Catherine ngayon, mga kasembreros, sa mga, sa kay Daniel Padilla. Tapos ito nagulat talaga ako dito, mga kasembreros, kasi kagabi, akala ko talaga ito si Alden Richards tong isa. Kasi yung GMA may bago silang teleserye this 2026 na ang title ay Firefly. Di ba pansinin nyo, si Jack Roberto pala ito. Yung naka-black na naka-shades, mga kasembreros. So sa Firefly, magkakasama si Kailin Alcantara, si Buboy Villar, si Kylie Padilla, at saka si Miguel Tan Felix, mga kasembreros. So sabi ko, di ba si Alden Code Gray at saka Siargao. So but may ganito na naman siya. So hindi pala, no, sa unang tingin akala mo talaga si si Alden Richards. So di ba parang ganito rin pormahan ni Alden Richards. So para share ko na, bata dito, parang kakayanin pa kay ni Alden kasi may Stars on the Floor pa siya. Hindi ko alam kung tapos na yung kanilang taping ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So yun, talagang tapos may Love Siargao pa siya, no? Tapos yun, basta maraming ganap si Alden Richards. Mga endorsements kaliwat kanan, mga kasembreros. So yun, pero hindi po ito si Alden Richards. Ako lang yung nalito at saka maling akala, mga kasembreros, na kagabi ito pinost ng GMA, no? Firefly or Firewall pala yung title, mga kasembreros. So akala nga ng mga tao si Aljur Abrenica yung kasama dito ni Kylie Padilla. So hindi pala, mga kasembreros. So yun, talagang dito, akala ko talaga si Alden Richards, mga kasos, kasi unang tingin akala ko siya. Tapos ito, alam niyo, sobrang na-amaze ako dito. Although throwback ito, mga kasembreros, ito yung time na nagpa-block screening ang PAL, okay, Philippine Airlines, mga kasembreros. So grabe, no, talagang grabe yung hatak ng Kath din, mga kasembreros, na kahit yung Philippine Airlines na pa-block screening ng Hello Love. Imagine niyo yung PAL, yung Philippine Airlines, na sikat na airline sa Pilipinas, nagpa-block screening ng Hello Love Again. So hindi talaga napagtataka na yung suporta, yung love, yung coordination, yung collaboration, yung pagmamahal, suporta, parang hindi mo imagine niyo PAL, okay, we're talking about PAL, Philippine Airlines, mga kasembreros. So basta halos lahat, no, yung BPI, BDO, yung mga mga kaibigan ni Alden at saka ni Kath sa industriya ng showbiz ay nagpa-block screening din dati, mga kasembreros. Na Heart Evangelista, si Doc Ivy, yung glam team mismo ni Catherine, mga kasembreros, nagpa-block screening din. Sino pa ba? Basta marami ang so maliban pa doon, of course, yung charisma talaga ng Catherine, na parang di mo isipin na saan ba nanggagaling to. Saan nanggagaling yung kanilang charisma, mga kasembreros, na sobrang minahal sila ng tao, no? Kapag nagsama sila ay talagang masabi natin na babasag na naman ng records, mga kasembreros. Tapos ito, picture ito ni Mama Ten at saka ni Alden, mga kasembreros, no? But this was December 2024, mga kasembreros. Nagkaroon sila ng bazaar, fun and fundraising, mga kasembreros, para yung income ay mapunta rin sa scholarship foundation ni Alden, na AR Foundation, mga kasembreros. So nagpa-bazaar siya dito, na kung saan ay binenta niya yung mga gamit na hindi na niya ginagamit, mga kasembreros. So alam ko si Kath nagpa-bazaar din eh. So parang talaga nag-uusap sila, no? Siguro yung mga gamit na hindi ko na gagamitin, dito bibenta ko na, ganito ganyan. So tapos si Ma'am Catherine, tapos kasi unang nagpa-bazaar si Ma'am Catherine, tapos sumunod si Alden, mga kasembreros. So parang doon pa lang sabi ko, parang parang hindi naman to gawain ni Alden, pero yun, nagpa-bazaar, parang nagpa-auction sale din siya, mga kasembreros,
ng kanyang mga gamit at mga kanyang mga damit at saka mga gamit mga kasembreros na hindi na niya gaanong napapakinabangan mga kasembreros, which is definitely kasi yung purpose talaga niya ay dito makasuporta sa mga scholars ng AR Foundation mga kasembreros. Pasensya na po kayo kasi Sabado ngayon, January 31 ay ang mga tao sumahod kung kaya nagvi-videoke sila mga kasembreros. So maingay ang videoke, no? Buti na lang hindi gaanong malapit yung videoke dito sa amin. Kung kaya medyo medyo maluwag-luwag pa, medyo hindi pa siya gaano maingay mga kasembreros. Kasi kapag sobrang malapit ay talagang sobrang maingay siya mga kasembreros. So tapos ito, speaking of Code Gray, naglabas nag-post ng isang fan dito mga kasembreros 10 hours ago. Maraming salamat Mother and Daughter Explorer. Maghintay sa tamang panahon dahil minsan ang huli ay siya palang pinakamaganda, which is Catherine mga kasembreros. Tapos picture ng Kath din mga kasembreros. So isang medical drama ang aabangan mga kasembreros. So pagkatapos siguro ni Alden ng Love Siargao na taping ay start na siya ng Code Gray. So, depende na kung ano yung schedule niya. Sana gawin nyo na yung Elena 1944. Talagang pinilit no? Sana si Alden ang leading man mo Kath sa Elena 1944 para babasag na naman ng mga bagong records. Si Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen, no? Walang iba kundi si Tisoy, Tisoy at saka si Tisay mga kasembreros. So hindi natin alam kung saan nanggagaling tong charisma, but I believe na God-given talent ito, no, mga kasembreros, and mga God-given favor mga kasembreros and mga Cathnatics. Tapos ito pinaglalaro, hindi ko alam kung part ito ng Hello Love Again pa, kasi si Alden dito para siyang parang humahawak siya ng camera mga kasembreros, no? Parang pinaglalaroan niya dito ang camera, no? Ang kulit ni Tisoy dito mga kasembreros. So hindi ko alam kung part ito ng parang parang Hello Love Again nga. May 5 na aliw sa na naman sa camera. So si Alden, tapos si Hawig, sabi niya, tapos si Agis, tapos zoom up, tapos si Agis ang camera. So part pala ito ng Hello Love Again. Narinig ko yung tawa ni Direk Cathy sa video mga kasembreros. So change career na si Alden Richards. So tama, no, kasi nag-ano rin siya 2023 pa yata nila ginawa yung Out of Order. So which was naging director si Chief Executive Officer mga kasembreros, no, CEO ng Myriad Entertainment, Alden Richards. So dito sana masundan, no, sana i-direct niya. Sabi nga ni Mami Min, siya yung producer, si Kath yung nasa Elena 44, tapos si Alden yung leading man. So dapat ganun yung ayos ninyo, ano ba? So pwede rin, no, i-produce ni Mami Min, produce ng Myriad, produce ng Jimmy Pictures, produce ng ABS-CBN, Star Cinema. So ganun collaborations ba, no, mga kasembreros. Tapos yung actor and actress, of course, si Alden at saka si Kath. Tapos para tulong-tulong sila, no. Ang galing ng ganun collaboration. So Jimmy Pictures, Star Cinema, Myriad Entertainment at saka si Mami Min, ganon. So kayang-kaya nila mag-produce kasi Jimmy Pictures at saka Star Cinema nga lang nakapag-produce sila ng Hello Love Again. How much more itong may bonus pa na si Mami Min at saka ang Myriad Entertainment mga kasembreros. So talagang sana ganun yung maisip nila, no. Hoping and praying tayo mga kasembreros. So kasi yun yung naka-line up kay Ma'am Catherine, no. Elena 1944, parang mahirap na siya baguhin. Busy lang ngayon si Ma'am Catherine, and yun nga, mag-guesting sila bukas sa ASAP, hoping natapos na yung kanilang taping ng Someone Someday. Tapos ito, posted ito ng GMA, pero alam ko throwback ito mga kasembreros, si Kath at saka si Alden.
nasa Dubai. Pagkarating nila sa Dubai, dinumog agad sila ng mga tao, mga kasembreros. Ang daming Pilipino, no, OFW sa Middle East, mga kasembreros. Sa Kuwait, sa Dubai, sa Qatar, sa Saudi, kahit saan ka mapunta, no, talagang sa Riyadh, talagang pa sa Brunei, kahit saan ka mapunta, talagang may Pilipino, mga kasembreros. Kung kaya ito yung advantage kapag nag-produce ka ng mga OFW related na mga movies, talagang blockbuster na blockbuster. So dito of course na hindi mahulugang karayon yung dami ng mga tao, mga kasembreros na sumulubong kay attorney at saka kay client, no, talagang nakakatuwa at nakaka-touch, mga kasembreros. So naalala ko, singit ko lang tong doon sa may bazaar pala ni Alden, suot-suot din pala niya yung black ring, mga kasembreros, no, na kung saan ay twinning ang dalawang ito, mga kasembreros. So si Ma'am Catherine at saka si Alden Richards. Tapos sige, major item na tayo, mga kasembreros. Alam niyo, na-shock talaga ako dito kasi alam ko, narinig ko to one time pero hindi ko nabigyan ng emphasis na yung likod pala ang tinuturing ni Alden na sexiest part ng isang babae. So which was alam natin yung kwento nung time na ito pa, na-recall ko rin yung sa Hello Love Goodbye. So maliban dun sa premiere night nila ng Hello Love Again, na kung saan ay parang linta na nakadikit, yung naka-glue, parang naka-mighty band yung kamay ni Tisoy sa likod ni attorney dun sa premiere night nga nila ng Hello Love Again. Kasi nga, di ba, yung suot ni Ma'am Catherine ay walang takip sa likod. Natatawa ko dun sa ibang comment ng ibang fans na baka magka-pneumonia kanyan ka kasi yung likod mo walang takip, di ba, minsan malamig sa mga yung grabing aircon doon sa mga premiere night and so on, mga kasembreros. Yung 2019 sa Hello Love Goodbye nila, may time doon na bukas yung zipper ni Kath, no? Tapos dun sa premiere night nila, pero may boundary pa kasi syempre ang respeto ni Alden kay Kath ay may Kathniel pa dati, may boyfriend pa si Ma'am Catherine, so respeto hindi niya ginawa. Tapos nung talaga naging close na, nung nasa market tagig na sila, tapos yung jumper ni Catherine ay nahuhulog. So nakita niyo yung likod, mga kasembreros, no? So talagang alam mo yung mata ni Alden parang doon lang naka-focus kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, kapag parang pag nalayo lang ng konti, na lingat lang ng konti, no, talagang hinahanap na ni Soiti si attorney, mga kasembreros. So yun na, talagang hinatak ni parang inayos ni Alden, mga kasembreros, yung jumper na nalalaglag, mga kasembreros, doon kay Kath, no. So sabi doon from 2019 may boundary pa, nung 2024 wala na, no, mga kasembreros, kasi nga alam niyo naman, no, talagang sweet at saka super close na ang Kath din, mga kasembreros. So yun, no, talagang nakita natin ay talagang favorite pala ni Alden yung likod, mga kasembreros, no, kung kaya pala nung premiere night ay halos hindi na matanggal yung kamay ni Pops Alden, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King sa likod ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So talaga nakita natin yung pattern ngayon, mga kasembreros, no. Business, trabaho, endorsements, no, serye, and so on, mga kasembreros. Yung kinabibisihan ng Kath din ngayon, business, no, nakita yung business, parang nag-transition sila. So si Mami Min naging film producer na rin, no. Tapos si Alden, pagkatapos ni Alden, siya naging nag-produce ng film. So talaga nakita natin yung pattern ng dalawa, kapag they silently communicate with each other, mga kasembreros. So maging si Mami Min, no, kasi wala namang rason na hindi sila mag-usap, no. Siguro busy, no, yun lang yung rason, pero there will be times na talaga nag-uusap sila, mga kasembreros. Siyan talagang nakakatuwa, nakaka-bless na ganoon. So kaya pala shocking revelation ito, mga kasembreros, no, na favorite talaga ni Tisoy ang likod, no, sexiest part ng babae, yung para sa kanya yung likod, mga kasembreros. So nakakatuwa lang. So kaya pala, so morena, maalaga, compassionate, tapos passionate, passionate,
passionate, tapos magaling, no? Lovable, mga kasombrero. So, yun kan description ni Pops Alden kay Attorney. So, team panatag tayo ha, mga kasombrero sa mga Cathnatics. Ang gato lang maamin ay Cathden pa rin. Mga kasombrero sa mga Cathnatics. So, last item natin. So, nag-post si Alden sa kanyang Instagram account ng ikalawang prayer item, no? Which we definitely thank mga kasombreros, no? Kasi talagang si Alden ay never niya kinakalimutan talaga ang Panginoon sa kanyang buhay araw-araw. Sabi niya, "Dear God, help me when fear and anxiety begin to rise. In the midst of life's ups and downs, remind me that you are steady and faithful. Calm my heart and guide me through every season with your peace. When I am afraid, I put my trust in you." That's according to Psalm chapter 56 verse 3. "Teach me to rest in you, knowing that your goodness is everlasting and your love never fails. When things feel uncertain, help me to trust in your promises and lean on your strength, not my own. In Jesus' name, amen." So, amen and amen, Pops Alden, ha? Maraming salamat sa panalangin at saka sa reminder na prayer is one of the most important things apart from the Word of God na dapat nating ginagawa, no? Araw-araw yan, mga kasombreros. So, yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items, no? Piplay ko tong mga dapat i-play na sobrang good vibes, mga kasombreros. Tapos, yun, after that ay ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga rin sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ayan. May isa. Ay! Sorry. Ayan. Okay. May isang puno at ang bunga. Ano? Edi, may isa. May isang puno. Oh my God, ang slow. Kailangan niya explain yung joke. May isang puno. Ay! Muntik pa nga malaglag naman talaga. Can touch your chest. Yeah. Oh, di ba? Zoom in kita lang, zoom out. Kasi nga, gisa. Ay, wala ka pa pala. Sige ko sa'yo. Sige. Akala mo meron. Ito yung there. Anong habit ni Katrina lang ang gusto mong baguhin? Sobrang lalim ng ating Word of God, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin, ha? Ang title po ay Sa Mundo ng Mga Buhay. Psalms 142 verse 5, "I cried out to you, O Lord, I said, you are my refuge," ang ating tanggulan, ang ating kanlungan, "my portion in the land of the living." So ito siya, no? Sa mundo ng mga buhay. So portion. So ang portion po, ito po yung bahagi, no? Ito yung share mo, mga kasombreros. Kunwari, sa magkakapatid kayo, meron kayong 1 hektaryang lupa or 2 hektaryang lupa. So sa 4 kayo magkakapatid, meron kayong 1/2, mga kasombreros. So sa 2 hektarya, 1/2 sa'yo, 1/2 sa akin, portion mo, 1/2, 1/2. So 4, mga kasombreros. So ganoon po siya. So portion. Ang Diyos natin, grabe, no? Alam nyo, isa pang nakakatuwa dito na sinasabi niya Haring David na ang Diyos po natin, maliban sa kanlungan, no, refuge. Yung refuge naman ay anything, no, or any place, mga kasombreros, na pwede natin pagtaguan, okay? When it comes sa pag may calamities, no, kapag may giyera or kapag may kaguluhan, no, refuge, mga kasombreros. Tapos sabi niya, "My portion in the land of the living," no, ibig sabihin sa mundo ng mga buhay, no, sa daigdig ng mga buhay, sa lupa ng mga buhay. So may it be yung ating mundo, no, yung mundo natin. Grabe, no? Alam nyo, ibig sabihin po nito, portion, ibig sabihin ang Diyos natin ay bahagi, kumapa-inheritance natin, mamanahin natin, mga kasombreros, sa daigdig ng mga buhay or mundo ng mga buhay. So ibig sabihin, habang nababuhay pala tayo dito, we can experience na ang Diyos pa ay kasama natin. We can experience that God is amazing. Yung goodness, yung loving kindness, yung mercy, yung compassion, yung grace, no, yung favor, mga kasombreros, and ang unending blessings, no, yung gift of life, mga kasombreros, na ibinibigay at hinahayaang tayo po ay
ma-experience natin ang buhay mga kasmeros. So great favor sa Panginoon mga kasmeros ang tawag dyan. So kung kaya hindi lang isa, no? 10, 20, 30, eternal na pasasalamat dapat ang ino-offer natin mga kasembreros sa ating Panginoon every time na nananalangin tayo sa Kanya. So sabi niya, Haring David dito, I cried out to you, O Lord, no? I said, you are my refuge, my portion in the land of the living. So ang verse na ito sa Psalms 142 verse 5 speaks to the essence of trust and reliance on God during difficult times. So kapag tayo po ay nahihirapan ngayon, may problema tayo, we are in a difficult situation, maaring sa finances natin, maaring sa relationships natin, maaring sa mga gawain sa bahay, no? Talagang walang katapusan yung gawain sa bahay, especially yung yung pagluluto, asikaso, no, linis, laba, tawag dito yung paghugas ng plato. So kung parang sa atin sa araw-araw talagang yung pagkain, no, luto. Parang binabantayan na natin yung oras mga kasembreros, no, alas 9 na naman, magluto na naman, alas 10 na naman ng umaga, magluto na naman. So maaga ka mag-prepare, tapos kakain ka ng umagahan or ng breakfast. Tapos kapag alas 10 na, magluto ka na naman ulit, no? Tapos hugas plato, tapos luto na naman pang dinner, no? So parang walang katapusan, no, mga kasembreros. So which is definitely necessity naman natin to mga kasi kailangan natin magluto. Kailangan natin maghugas, kailangan natin asikaso para mabuhay. So pero no, talagang pag tayo pa nasa difficult situation ng ating buhay, cleansing, no, kung parang nasa process tayo ng tawag dito ng pagre-refine, no, kagaya ng isang ginto mga kasembreros na lang yan, no, kagaya nga na-mention ko sa isang vlog na nung January 28, 2026 ay 2 dilubyo ang dumating sa aming tahanan, sa aming buhay. No, hospital ang kuya ko kasi bumaba yung kanyang blood pressure, no, 70/40. Tapos may acid reflux din siya kagaya ko. Tapos yun, sa atay meron din siyang diferensya mga kasembreros, no. Tapos on that same day or same date mga kasembreros, namatay yung baboy na kakabili lang namin more than 10,000 pesos yung worth mga kasembreros. Napakalaki na po yun mga kasembreros. 1,500 pesos lang po, sobrang laking halaga na. Pero sabi ko, this is just a test of faith, no. Sinusubok lang ng Panginoon yung aming pananampalataya. So yun, talagang inalalayan ko ang nanay ko kasi naiyak talaga siya. Kasi kapag namamatayan ka dito ng hayop sa probinsya, talagang isang malaking dagok, no, problema talaga siya, at saka masakit, no, ganun siya mga kasembreros ang nararamdaman namin every time na mamamatayan kami ng hayop mga kasembreros. So yun po, no, when we read this, pero nga napaka-amazing ng Panginoon kasi sabi ko, let's just move on, no, ang Diyos natin ang magpo-provide next time, no. Alam ko may gagawin mas amazing, mas wonderful, at mas malaking biyaya ang darating, no. Talaga naniniwala kami sa pangako ng Diyos mga kasembreros na hindi na tayo iiwan at pababayaan, especially when we serve and obey His commands mga kasembreros. When we read this verse, we must remember that it reflects a deep need for comfort and reassurance. Comfort mga kasembreros, ha. The psalmist pours out his heart in a plea for help, no, tulong mga kasembreros. I cried out to you, sabi niya, cried out to you. Alam niyo po yung term parati ni mostly na ginagamit ni Haring David, no, sa kanyang salmo or sa mga awit ay I cried out. Ibig sabihin, umiiyak. Talagang he was really desperate. Kung pa nasa situation siya na kung pa nahihirapan, nasa situation ng problema. And ang time kasi na ito, habang sinusulat ni Haring David itong salmo na 142, chapter 142 mga kasembreros, ay nasa moment siya na hinahabol ni Haring Saul. Kasi Haring Saul po ay naiinggit sa kanya, hari na pinaglilingkuran niya, tatay niya na itinuturing, pero nung nakita niya na mas successful at mas ginagabayan ng Diyos si Haring David, nagtagumpay sa mga laban, ay nagselos, no, nagkaroon ng inggit mga kasembreros itong si Haring Saul. So dahil sa inggit ay nais niya ng patayin at hinahabol-habol niya parati si David mga kasembreros na soon. Hindi pa siya hari that time, kasi si Haring Saul pa or si King Saul pa ang hari mga kasembreros. Pero dumating ang panahon na yun nga, no, nang pinahintulot na ng Panginoon na maging hari si David, ay naging hari siya, no.
So he acknowledges God as his refuge, no, tanggulan, a safe space amidst the chaos. So safe space. So yung refuge, hindi lang siya lugar na parang concrete, no, simentado or matibay mga kasimas, no. Kahit yung ating kwarto or kung saan man tayo, if we feel safe mga kasimas, kahit na walang pader na mga semento or mga concrete man dyan, kung tayo po ay nararamdaman natin yung safety, nararamdaman natin yung security because of the presence of God, ay tanggula, kung paano natin yon, kanlungan na natin yon mga kasembreros, refuge na natin or fortress na natin yon mga kasembreros. So na kahit na may mga problema, ay we are still faithful sa Panginoon. This implies not only a physical seeking for safety, but also emotional and spiritual sanctuary in God's presence. So kagaya na mention natin, sanctuary. So lugar siya na kung saan nakakasamba tayo, nakakapag-pray tayo at nakakapag-aral tayo, na nakabasa tayo ng kanyang salita na Holy Bible mga kasimres. There's really a special connection that forms when we realize we can lean on Him. So sa Panginoon mga kasimres, no situation is too overwhelming for God. His role as a portion, or as our portion or inheritance, means He will always provide for what we need in life. So yun ang ibig sabihin niya mga kasimres, mana. Okay? Kumaga pa, He will be our provider. Siya yung taga-provide mga kasembreros ng ating pangailangan sa buhay. Yung kung anong kailangan natin, no, pagkain, damit, tirahan mga kasembreros, no, pambayad sa kuryente, pambayad sa ganito, sa ganyan. So marami, no, basta He will provide. Maliban doon, magpo-provide siya ng peace, magpo-provide siya ng love, magpo-provide siya ng pag-uunawaan sa loob ng pamilya, humbleness, no, basta good characters, pagpapatawaran, caring na family. So minsan kasi material things lang yung napapansin talaga ng mga tao na pinoprovide ng Panginoon. Well, yung mga intangible things like yung mga magandang ugali ng magulang, ng asawa, ng anak, kapatid. So those are the things also na pinoprovide ng Panginoon mga kasos. Pasensya, di ba? Kasi mahirap makahanap ng mga taong pasensyoso, anak na pasensyoso, nanay na pasensyoso, kapatid na pasensyoso, asawa na pasensyoso, and loving mga kasos. Mahirap na makahanap sa ngayon. Pero kapag meron kayong magulang, anak, or any family member na ganun, ay provision din po iyon ng Panginoon mga kasos. No, regalo sila mula sa Diyos. When we encounter challenges, it's instinctive for us to seek help. In this passage, the psalmist identifies God as the ultimate source of strength and support. Realizing that God is our refuge brings comfort, especially when we're feeling vulnerable. So yun, no, talagang alam niyo po, maraming mga, di ba, yung mga natatopic natin na Team Looy, yung mga pinupuntahan nila Pogong Biyahero, na talaga makita mo yung mga bahay nila sira-sira, no, talagang pero kapag ang bahay nila naman ay sira-sira, tapos may peace naman sila doon mga kasembreros, ay talagang masabi mo na may security, merong nakakatulog sila na mahimbing and so on. Pero kapag umuulan lang, kapag sira-sira ang bahay, ay yun lang, no, yung problema or bahain mga kasembreros. So yun talagang kailangan talaga ng protection na material or materialis mga kasembreros kapag sira-sira ang bahay every time may mga flood and any calamity. One of the strongest sections of this verse is the phrase, you are my refuge. No? This emphasizes God's protective nature. A refuge is a safe place where we can escape the turmoil we face. So kagaya na mention natin mga kasembreros. So moreover, the act of crying out itself is particularly vital. It demonstrates an intentional call for help, meaning we are inviting God into our struggle. So wag tayo mahiya. Okay? Wag tayo mahiya mga kasembreros na i-invite ang Panginoon sa ating buhay every time we may problema tayo, may kasiyahan tayo. So lahat ng seasons, lahat ng emotions ng ating buhay mga kasembreros. Kasi hindi lamang siya Diyos na tatawagin natin kapag may problema. Diyos din siya mga kasos, pinapasalamatan natin kapag may mga tagumpay. So alam niyo po, napakalalim ng faith ng taong nagpapasalamat sa problema. Okay? Yun ang sinabi ko sa nanay ko. Sabi ko, parehong Diyos ang nag-approve, no? Nag-allow ng success, ng provision, ng pagbibigay niya ng mga
meron tayo. So, parehong Diyos din na nag-allow ng problema sa atin. Yun nga, noon ng ospital ang kuya ko, and then namatay yung kakabili na namin na baboy, mga kasmbrers. So, the same God. So, that is why, kung nagpapasalamat tayo sa success at tagumpay, sa blessings, so magpasalamat din tayo, no? Kasi, inalaw ng Diyos ang problema kasi we believe, no, na it's just a test of faith, mga kasmbrers, upang malaman at matukoy ng Diyos na ang faith, ang pananampalataya nito ay tunay. Hindi siya plastic, no? Hindi siya huwad or hindi siya hindi totoo, kundi sincere, mga kasmbrers, ang ating pananampalataya. Genuine, kagaya ng ginto na sinusubok sa apoy. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka ang Diyos natin ang ating inheritance or portion sa mundo ng mga buhay at maging sa kabilang buhay, mga kasmbrers. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name we pray, with the companionship of the Holy Spirit. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasmbrers, and paalam po. I love you all.